Ang tarangkahan ng tiwala, ang ticket gate ng Pilipinas, mukha lang daanan ng aso. Dahil sa isang pangungusap na iyon, nagkagulo ang buong studio. Hindi mapigilan ng mga komentarista ang pagtawa, at sa hanay ng mga manonood, umalingaw-ngaw ang malalakas na halakhakan. Sa malaking screen, ipinapakita ang abalang umaga sa isang istasyon ng tren sa Maynila. Ang daloy ng mga tao ay sunod-sunod na dumadaan sa maninipis na mga ticket gate. Tahimik itong paulit-ulit na nagbubukas at nagsasara. Ito ba ang sinasabing world-class na railway system? Isang malaking biro, sabi ng babae habang nagkikibit balikat. Siya si Alice Duran, isang inhinyero mula sa pambansang kumpanya ng Riles ng Pransya. Nakahalukip-kip siya, may mayabang na ekspresyon, at isang ngiting may bahid ng panghahamon. Ang aming TGV train ay gumagamit ng mas matitibay na gate. Iyan, kahit isang bata ay kayang-kayang laktawan. Sumang-ayon naman ang host ng programa. Tama ka, baka mas matibay pa ang gate ng kulungan ng aso ko sa bahay. Muli, isang malakas na tawanan ang bumalot sa studio. Wala man lang silang konsepto ng kaligtasan. Siguro dahil masyadong mapagtiwala ang mga Pilipino, dagdag ng isa pa. Sa gitna ng halong pangungutya at pagmamaliit, tumango si Alice na may kasiyahan. Para sa kanya, ang ticket gate ay simbolo ng teknolohiya makapal na bakal, mga surveillance camera, komplikadong mekanismo. Ito ay isang bagay na dapat protektahan ng pag-iingat, hindi ng pagtitiwala. Kaya naman, hindi siya makapaniwala. Paano gumagana ang ganyang kasimpleng gate sa Pilipinas? Kahit sino ay pwedeng lumusot nang hindi nagbabayad. Narinig ito ng isang lalaking komentarista sa tabi niya at sumabat. Siguro dahil maliliit ang mga Pilipino, kaya hindi nila kayang lumundag. Isa na namang malakas na halakhakan ang umalingaw-ngaw. Matapos i-ere ang programa, mabilis na kumalat sa social media ang mga post na may titulong Ticket Gate ng Pilipinas, Daanan ng Aso. Ang Pilipinas, isang bansang ipinagmamalaki ang pag-unlad ng teknolohiya at maginhawang transportasyon, ay biglang naging tampulan ng katatawanan sa paraang hindi inaasahan. Subalit, makalipas ang ilang linggo, kinailangan ni Alice na magtungo sa Pilipinas para sa isang panayam, para sa isang joint project, at sa sandaling pagdating niya mula sa paliparan patungo sa istasyon ng tren. Doon niya napagtanto kung gaano kababaw ang kanyang panghuhusga. Ang tarangkahan na tinawag niyang daanan ng aso ay naglalaman pala ng isang pilosopiya ng pagtitiwala na matagal nang nawala sa Marangyang Pransya, ngunit patuloy na pinangangalagaan ng Pilipinas hanggang sa ngayon. Ito ang kuwento ng isang Pranses na babaeng inhinyero na, sa pamamagitan ng kanyang mga mapanlait na salita, ay natuklasan ang tunay na lakas na dati niyang binaliwala. Kasabay nito, ito rin ay isang talaan ng dangal at diwa ng mga Pilipino na nakaukit sa mismong maliliit na tarangkahan na ating dinaraanan araw-araw. Si Alice Duran, 25 taong gulang, ay kabilang sa Technical Department ng Pambansang Kumpanya ng Riles ng Pransya, SNCF, na responsable sa disenyo ng infrastruktura ng Riles. Madalas siyang tawagin ng kanyang mga kasamahan na Iron Lady. Siya ay masusi, puno ng sigasig sa trabaho, at laging naniniwala na siya ay isang inhinyerong nag-aambag sa pagbuo ng mga haligi ng kanyang bansa. Sa pagkakataong ito, nagpunta siya sa Pilipinas dahil ang kumpanya ng Riles ng Pransya at ang Pambansang Korporasyon ng Riles ng Pilipinas ay nagsimula ng isang magkatuwang na proyekto na may temang pagpapabuti ng karanasan ng gumagamit upang paghambingin ang mga sistema ng dalawang bansa at matuto sa isa't puto, isang TV station sa Pransya, ang gumawa rin ng dokumentaryo tungkol sa proyektong ito. At iyon ang naging sanhi ng kontrobersyal na pahayag na daanan ng aso. Sa totoo lang, mayroon ng komplikadong damdamin si Alice tungkol sa Pilipinas. Ilang taon na ang nakalipas. Naglunsad ang kanyang kumpanya ng isang espesyal na serbisyo, isang libreng upgrade sa first class para sa mga pasaherong Pilipino. Ito ay isang pasasalamat sa isang turistang Pilipino
na buong tapang na nagligtas sa isang bata sa isang aksidente sa Riles sa Pransya. Ito ay isang kilos ng kabutihang loob mula sa kumpanya. Ngunit, ang ulat na dumating sa mga kamay ni Alice ay naglista ng sunod-sunod na hindi magandang asal ng mga pasaherong Pilipino. Nakasaad sa ulat na sila ay nagkakalat ng basura sa mga upuan, maingay na nag-uusap sa loob ng bagon, at mayroon pang ang nagkamali ng pagkuha ng bagahe ng iba. Ito ba ang mga sibilisadong Pilipino? Anong nangyari? Nagbago na ba sila? Nakaramdam siya ng pagkadismaya at may kaunting sama ng loob sa Pilipinas. Kasabay ng mga damdaming iyon, lagi niyang dala ang isang malaking pagmamalaki, ang high-speed rail system ng kanyang sariling bansa. Mula Paris hanggang Lyon, 2 oras lamang ang biyahe. Ang katawan ng tren na parang shuttle ay gumagalaw ng napakakinis at ang interior ay nagpapakita ng kagandahang Pranses. Ito ang tunay na bunga ng teknolohiya, lagi niyang ipinagmamalaki. Bilang isang inhinyero, labis din niyang hinahangaan ang husay sa disenyo ni Christian Lacroix na siyang nagdisenyo ng mga upuan para sa TGV. Ang teknolohiya ay dapat laging kasama ng kagandahan. Dahil dito, hindi siya gaanong interesado sa kanyang business trip sa Pilipinas. Ano naman ang matututunan ko sa Pilipinas? Sabi niya sa sarili, habang nakatingin sa labas ng bintana ng eroplano. Dahil may kasama siyang interview team, nagawa niyang magpakita ng mas kumpiyansang ngiti kaysa karaniwan, dala ang pagmamalaki na ang Riles ng Pransya, ang pamantayan ng mundo patungo sa Pilipinas. Hindi niya alam noon na makalipas lamang ang ilang araw, ang kaisipang iyon na tila isang katotohanan ay ganap na mababaligtad. Nang tumuntong siya sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, hindi niya namalayang napigil niya ang kanyang hininga. Ang sahig ay makintab at walang bahid ng alikabok, maging ang hangin ay tila napakalinis. Ang mga empleyado sa Immigration Hall, walang exception, ay sumalubong sa kanya ng isang magiliw na ngiti. Ang mga salitang "Welcome to the Philippines" ay kakaibang nagbigay ng init. Ang mga karatula, patungo sa baggage claim, ay nakasulat sa iba't ibang wika, Ingles, Pranses, Filipino. Ang daloy ng mga tao ay maayos. Walang biglang humihinto. Walang nasasayang na kilos. Ang daloy ng tao ay parang agos ng tubig. Bakit napaka-organisado? Hindi niya maiwasang itanong sa kasamahan niya. Nagkibit balikat ito. Siguro inayos lang nila para maganda sa kamera. Gayunpaman, sa puso ni Alice, nagsimula ng umusbong ang isang pakiramdam na hindi maipaliwanag ng simpleng salitang itinanghal. Sa daan mula sa paliparan patungo sa hotel, tumingin siya sa bintana ng sasakyan. Ang mga kalye ay walang basura, ang mga traffic light ay nagbabago ng eksakto sa bawat segundo. Bawat sasakyan ay nagpapanatili ng ligtas na distansya, gumagalaw ng tahimik at maayos na parang mga makina. Ngunit hindi ito nakakailang. Ang maayos na tanawin na iyon at ang Paris na kanyang kilala ay tila dalawang magkaibang mundo. Makalipas ang ilang araw, nabasa niya sa balita. Sa 2024 World Airport Rankings, ang mga paliparan ng Pilipinas ay madalas nakasama sa listahan ng mga pinakamalinis sa buong mundo. Samantala, ang Charles de Gaulle Airport sa Paris ay wala sa listahan. Nang makita ang mga datos, napangiti si Alice ng mapait. Kaya pala, hindi ito nagkataon lang, malinis at magiliw. Pero serbisyo lang iyon. Iba ang usapan pagdating sa teknolohiya ng Riles ng Pilipinas, pagkumbinsi niya sa sarili. Nang sumakay siya sa tren papunta sa sentro ng lungsod, tahimik itong umandar. Ang pag-uga ng katawan ng tren ay halos hindi maramdaman, kaya't muli siyang nakaramdam ng di maipaliwanag na pakiramdam. May isang bagay na tiyak na naiiba kumpara sa Pransya. Ngunit kung ano iyon, hindi pa niya alam. Kinabukasan, si Alice at ang delegasyon ng Pransya ay bumisita sa punong tanggapan ng pambansang korporasyon ng Riles ng Pilipinas. Sinalubong sila ni G. Jose Reyes, ang pinuno ng International Cooperation Department. Magalang siyang yumuko at nagsalita sa Ingles. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ngayon, una sa lahat,
Ipapasyal ko kayo sa mga pasilidad sa loob ng istasyon. Si G. Reyes, na nakasuot ng formal na suit, ay isang taong maingat sa pagpili ng salita. Kahit sa pamamagitan ng interpreter, ramdam pa rin ang kanyang sinseridad. Isang tipikal na Pilipino, mahinang sabi ni Alice. Ngunit ang kanyang maliit na ngiti ay mabilis na naglaho. Pagbaba sa escalator, sa loob ng pasilyo ng istasyon, lumitaw ang mga makikinang na pilak na kagamitan, mga ticket gate na nakahanay ng tuwid. Sa tuwing may pasaherong mag-i-scan ng card, isang malinaw na elektronikong beep ang maririnig at ang mga pinto ay bubukas sa isang iglap at agad ding magsasara. Ang serye ng mga kilos na iyon ay naganap ng tahimik at napakakinis. Itinuro ni G. Reyes, ang mga ito. Ito ang aming sistema ng ticket gate. Ano? Ito. Hindi mapigilan ni Alice na kumunot ang noo. Sa pagitan ng kanyang mga kasamahan, umalingaw-ngaw ang mga hagik-gik. Ito ay lubos na naiiba sa makakapal at mabibigat na bakal na rehas na nakasanayan nila sa Pransya. Ito ay mga gate lamang na hanggang baywang ang taas. Magaan na parang mga pakpak na patuloy na nagbubukas at nagsasara. Napakasimple naman yan. Kahit bata kayang-kaya yang laktawan. Kung sa Pransya yan, 3 araw lang sira na lahat. Sunod-sunod ang mga mapanuyang komento at ang tawanan ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Kinunan ito ng mga taga-media. Tumango ang direktor ng TV station na may kasiyahan. Magandang eksena ito at ang video na ito ang ipinalabas sa Pransya na nagdulot ng tawanan sa buong studio. Siguradong maraming lumulusot diyan, sabi ni Alice na may pag-ismid. Ang bagal pa ng sensor. Kayang-kayang daanan sa gilid. Ngumiti lamang si G. Jose Reyes ng mahinahon. Maaari po ninyong subukang dumaan. Isa-isa silang dumaan sa harap ng kamera. At sa sandaling iyon, natigilan si Alice. Walang sinumang lumusot. Daan-daang pasahero ang sunod-sunod na dumaan. Walang tulakan o kaguluhan. Ang tunog ng pag-scan ng card ay regular na naririnig. At lahat ay tila sumusunod sa iisang ritmo. Kalmadong nagpatuloy si G. Reyes. Ang ticket gate na ito ay kayang magpadaan ng 70 tao kada minuto. Ang disenyo nito ay hindi para pigilan ang mga tao, kundi para hindi maabala ang daloy nila. Hindi para pigilan, bulong ni Alice. Ang ticket gate ng Pransya ay binuo batay sa paghihinala. Ang ticket gate ng Pilipinas ay idinisenyo batay sa pagtitiwala. Sa isang tarangkahan lamang, ang pagkakaiba ng dalawang kultura ay malinaw na lumitaw. Habang pinagmamasdan ang mga likod ng mga taong dumaraan, hindi niya maiwasang maalala ang eksena sa istasyon sa kanyang sariling bansa, ang mga taong sumisingit, ang mga marahas na tumutulak sa gate at ang sigawan ng mga security guard. Lagi niyang pinaniniwalaan na iyon ay normal. Ngunit ang normal na iyon ay tahimik na ngayong gumuho. Sa loob ng istasyon, nawala na ang tawanan. Tanging ang malinaw na mga elektronikong tunog na lamang ang umaalingaw-ngaw. Pagkalagpas sa ticket gate, ang bumungad sa kanya ay hindi ang magulong platform na kanyang nakasanayan. Muli siyang natigilan. Ang lugar ay tahimik na parang isang lawa, kahit na rush hour sa umaga. Ang platform ay dapat may daan-daang pasahero, ngunit walang nagtutulakan. Walang nagsasalita ng malakas. Mga empleyado ng opisina na nakasuot ng suit, mga estudyante, mga turista, lahat ay natural na nakapila sa mga linyang may araw sa sahig. Walang sinumang sumisingit. Kapag may isang espasyong na bakante, ang taong nasa likod ay kusa ng hahakbang pasulong para punan ito. Walang salita o tagubilin, ngunit ang buong daloy ng tao ay gumagalaw na tila iisa ang kanilang hininga. Bakit walang nagsasaway sa kanila? Nagtatakang tanong ni Alice. Ngumiti si G. Jose Reyes sa tabi niya. Sa Pilipinas, ang pagpila ay hindi lang isang patakaran. Mas komportable ang mga tao sa diwa ng pagbibigayan. Ang konseptong ito ay malalim na nakaugat sa aming kamalayan. At sa huli, ito mismo ang bumubuo ng kaayusan. Ang kaayusan ay nilikha ng utos, lagi niyang pinaniniwalaan iyon. Ngunit ang tanawin sa harap niya
ay binuo sa pagtitiwala, hindi sa utos. Nagsimula niyang mapagtanto na ang halaga ng paggawa ng tama kahit walang nakatingin ay natural na nag-ugat dito. Dumating ang tren, bumukas ang mga pinto. Lahat ay sabay-sabay na umatras ng isang hakbang, naghihintay hanggang sa makababa ang lahat ng pasahero sa tren bago sila gumalaw. Sa katahimikang iyon, tanging ang tunog ng metal na nagkikiskisan ang maririnig. Pagkatapos noon, nagsimulang sumulong ang pila. Lahat ay kalmadong pumasok sa bagon. Hindi niya maiwasang maalala ang mga pagtatalo at tulakan na karaniwan sa mga platform sa Pransya. Dati, itinuturing niya ang mga eksenang iyon bilang isang makulay na bahagi ng buhay. Ngunit ngayon, nahihiya siya sa pag-iisip na iyon. Sa tingin ko, naiintindihan ko na kung bakit hindi nasisira ang maliliit na ticket gate na iyon. Bulong ni Alice. Ang nagpapatakbo sa riles ng Pilipinas ay hindi mga patakaran, kundi pagtitiwala. Hindi pagbabantay, kundi kusang loob. Hindi makina, kundi puso ng tao. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita. Ang tren ay umalis, nang marahan na parang ulap. Tiningnan ni Alice ang kanyang relo nang may pagpipigil sa hininga. Ang oras at minutong kamay ay eksaktong tumutugma sa nakatakdang oras ng pag-alis. Walang kahit isang segundong pagkakaiba. Sa kasalukuyan, ang pagkakaiba sa oras ng pag-alis ay 0 seconds. Mahinahong sabi ni G. Jose Reyes. Ang kanyang mga salita ay walang bahid ng pagyayabang, kundi isang mainit na pagkilala sa kanilang pang-araw-araw na pagsisikap. Dahan-dahang huminga si Alice at hindi na malayang napangiti. Hindi ito isang ngiti ng paghamak o pangungutya, kundi isang natural na ngiti kapag ang puso ay naantig, nakakamangha. Ngayon lang ako nakaranas ng isang tren na umalis ng ganito kaswabe, para bang ang oras mismo ay marahang sumusunod sa kagustuhan ng tao. Bahagyang naningkit ang mga mata ni G. Reyes. Tama po kayo. Ang riles ng Pilipinas ay gumagamit ng pulso ng tao upang hubugin ang oras, hindi mga makina para sukatin ito. Ang daloy ay sinusukat ng makina, ngunit ang nakakaramdam ng daloy ay tao. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim sa kanyang puso. Gamitin ang pulso ng tao upang hubugin ang oras. Ang kahulugan ng salitang eksakto sa kanyang isipan ay tahimik na nagbabago. Sumunod, lumipat si Alice mula sa platform ng regular na tren patungo sa platform ng high-speed train. Kahit na nasa iisang istasyon pa rin, tila nagbago maging ang densidad ng hangin. Ito ay isang pakiramdam na hindi pa niya naranasan. Nang tumuntong siya sa platform ng high-speed train, muling napigil ang hininga ni Alice. Daan-daang tao ang nakapila, ngunit ang hangin ay napakalinaw. Tanging ang ihip ng hangin at ang anunsyo sa speaker ang maririnig. Tila maging ang oras ay nagpipigil ng hininga. Bakit napakatahimik dito? Mahina niyang tanong. Magiliw na ngumiti si G. Reyes. Sa Pilipinas, ang katahimikan ay hindi pagtitiis, kundi isang paraan upang hindi guluhin ang espasyo at oras ng iba. Itinuturing namin itong isang kultura ng pagiging maalalahanin. Halimbawa, pagkatapos kumain, ang mga tao ay kusang nagliligpit ng kanilang basura. Hindi lang dahil ayaw nilang makaabala sa iba, kundi dahil ito ay pagmamalasakit sa susunod na gagamit ng lugar. Sa ganitong paraan, ang kultura ng pagbibigayan ay ipinapasa ng mga magulang sa kanilang mga anak, minana sa daan-daan, libu-libong taon. Ang pagmamalasakit na iyon hanggang ngayon ay ang pundasyon na sumusuporta sa lupaing ito. Sa sandaling marinig ang mga salitang iyon, isang mainit na agos ang kumalat sa dibdib ni Alice. Ang pagbibigayan ay naging isang kultura. Ang pakiramdam na ito ay bago sa kanya. Sa Pransya, ang katahimikan ay simbolo ng pagkabagot. Ngunit sa Pilipinas, ang katahimikan ay tila isang panahon na nag-uugnay sa mga tao sa pamamagitan ng isang tahimik na panalangin. Nang pumasok siya sa bagon ng high-speed train, agad niyang naunawaan ang kahulugan nito. Ang mga upuan ay walang bahid ng alikabok at ang mga bintana ay sumasalamin sa malambot na liwanag mula sa labas. Isang pasahero sa tabi niya
ang tahimik na inilagay ang inubos na lata ng inumin sa kanyang bag. Ang mga taong naglalakad sa pasilyo, kapag nagkakasalubong, ay bahagyang tumatango bilang pagbati. Lahat ay gumagalang sa presensya ng isa't isa, na para bang pinag-uugnay ng isang hindi nakikitang sinulid. Habang tumatakbo ang tren, pinula ng papalubog na araw ang buong bagon. Ang malambot na liwanag ay bumalot sa mga mukha ng lahat. Bawat isa ay nagbabasa, natutulog, o tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang katahimikang iyon ay parang isang koro na umaawit sa puso. Sa No Moon, napagtanto ni Alice na ang katahimikan ng mga Pilipino ay hindi kawalan ng imik, kundi mas malapit sa isang panalangin, isang kilos ng pag-iisip sa kapwa na naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay na lumilikha ng lakas ng lugar na ito. Hindi gumagamit ng salita, kundi kilos upang magpahiwatig. Ibang-iba ito sa Pransya, sabi niya sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng paghahambing, kundi nabahira na ng malalim na pag-iisip. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa loob ng bagon. Ang tren ay kasalukuyang tumatakbo ayon sa iskedul. Ngumiti si Alice at nagtanong, "Ano po ang ibig sabihin ng ayon sa iskedul? Gaano kalaki ang pinapayagang pagkakaiba?" Ang average na delay ng high-speed train ng Pilipinas sa isang taon ay 30 segundo. Isang taon. 30 segundo lang sa isang iglap. Hindi niya maunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ang 30 segundo ay sapat lang para sa isang paghinga. At iyon ang kabuuang pagkakaiba sa isang buong taon. Naintindihan ng kanyang isip, ngunit hindi pa makahabol ang kanyang puso. Sa Pransya, isang sirang signal light lang ay maaaring magdulot ng isang oras na delay. Kapag umulan, maaaring huminto ang tren. Ang pagka-delay ay itinuturing ng bahagi ng oras. Nang mapagtanto niya ito, sa kaibuturan ng kanyang dibdib, nakaramdam siya ng init. Sumunod, sa training facility na kanilang binisita, ang mga train driver ay seryosong nagsasagawa ng simulation exercises. Kahit 5 segundong delay, ramdam na ng katawan, sabi ng isang batang driver. Narinig ito ni Alice at napabuntong hininga ng paghanga. Kung sa Pransya, kapag sinabihan kang 5 segundo kang late, baka magwelga na ang lahat. Nanginginig ang kanyang tawa, na para bang pinipigilan ang mga luha. Sa loob ng bawat segundong katumpakan, tunay ngang naroon ang presensya ng tao. Sa huling araw ng kanilang pagbisita, si Alice at ang grupo ay nagpunta sa Operations Control Center ng kumpanya. Doon, isang dambuhalang screen ang sumakop sa isang buong pader. Hindi mabilang na mga kumikinang natuldok ang nagpapakita ng paggalaw ng mga tren at kumikislap na parang tibok ng puso. Ang mga empleyado ay kalmadong nagpapalitan ng mga utos sa pamamagitan ng headsets. Walang sumisigaw. Walang nagpapakita ng pag-aalala. Sa silid na ito, ang isang minutong pagkaantala ay katumbas ng isang aksidente. Ang sabi ni G. Reyes na nagpabigat sa hangin. Ipinaliwanag din niya ang sistema ng pagtugon sa mga lindol o bagyo. Kapag nakadetect ang mga sensor ng pinakamaliit na pagyanig, agad na sinusuri ng AI ang data at pinipili ang pinakaligtas na ruta ng mas mabilis kaysa sa tao. Ngunit ang huling desisyon ay laging nasa tao. Ang teknolohiya ay umiiral para protektahan ang tao, hindi para lampasan ito. Perpekto, hindi na malayang bulong ni Alice. Hindi pa siya nakakita ng isang lugar na ganito kahusay na napag-iisa ang ugnayan ng teknolohiya at tao. Sa likod ng malamig na mga numero, naramdaman niya ang init ng pagkatao. Ang magiliw na perpeksyong iyon ay nagpaantig sa kanyang puso. At ang pinaka-nakaka-touch para sa kanya ay ang modelo ng susunod na henerasyon ng high-speed train na ipinakilala bilang simbolo ng hinaharap. Ang dambuhalang modelo ay tahimik na lumitaw sa kanilang harapan. Ngumiti ang tagapagsalita. Ang layunin ay mas mabilis na tulin, ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang katahimikan nito. Isang video ang ipinalabas. Ang tren ay marahang dumadaos-dos. Walang tunog ng nagkikiskisang metal, tanging ang makinis na tunog na parang humihiwa sa hangin.
Para bang ang hinaharap ay tahimik na dumarating, sabi ni Alice, na hindi gaanong papuri kundi mas parang isang panalangin. Magiliw na sinabi ni G. Reyes. Ang Riles ng Pilipinas ay hindi umiiral para maging pinakamabilis, kundi para ihatid ang mga tao sa kanilang patutunguhan ng ligtas at payapa. Sa sandaling iyon, isang bahagi ng puso ni Alice ang natunaw. Sa Pransya, ang bilis ay isang karangalan. Ngunit sa Pilipinas, ang katahimikan ang patunay ng pagtitiwala. Hindi magarbo, ngunit perpekto, naisip niya, ang Pilipinas ay isang islang tahimik na sumusulong patungo sa hinaharap. Sigurado siya rito. At tahimik na ipinikit ang kanyang mga mata. Isang gabi bago siya umuwi, sa lobby ng hotel, nakatanggap si Alice ng isang email. Ang nagpadala ay ang investigation team ng TV station kung saan siya nakipagtulungan. Ang subject: ang katotohanan sa insidente ng mga pasahero sa first class. Pagbukas ng email, napigil niya ang kanyang hininga. Noong nakaraan, ang mga pasaherong nagdulot ng problema sa Pransya, ang mga pasahero sa first class na iyon ay hindi mga Pilipino. Ayon sa investigasyon, ilang turista mula sa ibang bansa ang nagpanggap na Pilipino gamit ang mga pekeng pasaporte. Sa sandaling iyon, isang matinding kirot ang tumagos sa kanyang puso. Ang imahe ng mga Pilipinong maayos na nakapila sa platform, tahimik na naghihintay, ay bumalik sa kanyang isipan. Walang nag-aaway, walang nagtutulakan. Ang katotohanang dati niyang ayaw paniwalaan ay sa wakas ay malinaw na lumitaw sa kanyang harapan. Ako ang nagkamali. Isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang mga labi. Hindi niya sinisi ang kanyang kamangmangan, kundi pinagsisihan ang kanyang sadyang pagbubulag-bulagan. Hindi ito isang pagkabigo, kundi simula ng pagkatuto. Sa eroplano pabalik, binuksan niya ang kanyang notebook. Katahimikan, pagtitiwala, disenyong nakasentro sa tao. Napuno ng mga salitang natutunan niya sa Pilipinas, ang isang buong pahina. Gamitin ang mga ito, sa Riles ng Pransya, ang ideyang iyon ay tahimik na nag-alab sa kanyang puso. Pagkauwi, sa isang pulong ng technical department, iminungkahi ni Alice. Gusto kong bumuo ng isang sistema na nakabatay sa pagtitiwala, hindi isang disenyo para kontrolin ang mga gumagamit. Tapos na ang panahon ng pagtatayo ng mga ticket gate at istasyon na nakabatay sa paghihinala sa tao. Sa una, pinagtawanan siya ng kanyang mga kasamahan, ngunit hindi siya sumuko. Makalipas ang ilang buwan, isang bagong istasyon na itinayo sa isang maliit na lungsod ang nag-adapt ng daloy ng tiwala na disenyo ni Alice. Binawasan ang mga surveillance camera, pinalawak ang mga daanan, at lumikha ng isang istruktura kung saan ang mga tao ay natural na nagbibigayan. Ang resulta, nabawasan ang mga alitan, tumaas ang kahusayan sa operasyon, at naging mas mapayapa ang istasyon. Ngayon, kampante na akong dalhin ang aking mga anak dito. Sa tuwing maririnig ni Alice ang mga ganitong puna mula sa mga gumagamit, umiinit ang kanyang dibdib. Maging isang security guard ay nagsabi, hindi ka pani-paniwala. Nabawasan ang mga kamera. Pero parang naging mas mahinahon ang mga tao. Nakatayo sa natapos na platform habang dinadama ang malamig na hangin. Napangiti siya. Ang katahimikan ay nagmumula sa pagtitiwala. Ang tanawin noong umagang iyon sa Pilipinas ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang puso. Makalipas ang ilang linggo, ipinalabas ng pampublikong TV station ng Pransya ang isang espesyal na programa tungkol sa paglalakbay sa Pilipinas. Ang pamagat, ang gumaganang katahimikan ng Pilipinas. Nagsimula ang programa sa paglalakbay ni Alice mula sa NAIA. Ang halos walang ingay na platform, ang maayos na mga pila, at ang tanawin ng mga taong parang iisa ang hininga habang dumadaan sa maliliit na ticket gate. Dahan-dahang natahimik ang mga manonood sa studio. Umalingaw-ngaw ang boses ng narrator. Sa loob ng maliliit na ticket gate na ito, umiiral ang isang bagay na kinalimutan na ng mundo. Ang pagtitiwala. Pagkatapos ng programa,
Sabay-sabay na pumalakpak ang mga bisita sa studio. Hindi ito isang masigabong palakpakan, kundi isang tahimik at magalang na pagkilala. Isang komentarista na dating nangutya ang nagsalita sa mikropono. Nakakahiya. Tinawag nating parang daanan ng aso ang kanilang ticket gate, pero ang totoo, ang sarili nating mga puso ang marumi. Hindi iyon isang maliit na tarangkahan. Iyon ay ang pasukan patungo sa pagtitiwala. Ang mga salitang ito ay muling nagpatahimik sa buong studio. Pagkatapos, may isang mahinang nagsabi, ang lakas ng Pilipinas ay nasa mga bagay na hindi sinasabi. Matapos ang broadcast, ang programa ay ibinalita ng media sa buong mundo. Napuno ng mga komento ang social media. Tanging isang kulturang hindi maingay ang makakalikha ng numero unong sistema ng riles sa mundo. Ang tiwala ay mas malakas na seguridad kaysa sa anumang sensor. Hindi sila itinutulak ng mga patakaran, kundi ng puso. Ang katahimikan ng lugar na ito ay nagpaiyak sa akin. Sa ibaba ng comment section ay isang larawan ng istasyon ng tiwala na idinisenyo ni Alice. Ang platform ay puno ng sikat ng araw, at ang mga taong naroroon ay may mga mukha na may bahid ng pagmamalaki at lambing. Ang huling linya ng narrator ay tahimik na umalingaw-ngaw. Ang ticket gate ng Pilipinas ay hindi lamang isang tarangkahan. Nakita ng mundo roon ang isang disenyo na nagngangalang, pagtitiwala ang disenyo ng puso ng mga Pilipino. Dahan-dahang dumilim ang screen at lumitaw ang mga puting salita. Ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi pagtitiwala.